Okay, so introduction to globalization. So today we're going to talk about the very first lesson in the subject, the contemporary world. So introduction to globalization. So first things first, of course, we're going to define or look at the etymology or the meanings of what globalization is. So globalization, concepts, meanings, features, and dimension. So according to our module, so globalization is the process in which people, ideas, and goods spread throughout the world, spurring more interaction and integration between the world's cultures, government, and economies. So, sa second stanza naman or sentences, globalization is a process of interaction and integration among the people, companies, and governments of different nations, a process driven by international trade and investment and aided by information technology. So, ganito, una, nasabi dito, globalization. So, connected, syempre, dun sa contemporary world. Yung world is equals to globalization. Now, we're talking about contemporary. Ibig sabihin, parang makabagong panahon, modern, no? So, ating lilimiin, titingnan, yung sangay ng globalization sa makabagong panahon. So, contemporary world. So, dito, sa una, is the process in which people, ideas, and goods spread throughout the world. Ibig sabihin, nangyayari daw yung globalization because of that spread ng people. Halimbawa na lang, syempre yung tao, may iba na nag-iibang bansa. Yung iba ay pumupuntang ibang bansa dahil lang mag-vacation or magta-travel or siyempre magtatrabaho, may mga ganon. And then, because of that, so na-open up sila sa different cultures and different, kumbaga, mga traditions, values doon sa ibang bansa yun, So, ayun, spread throughout the world yung people. So, sa ideas naman, connected yan sa mga kultura, Okay, yung ideas na yan. So, nagkakaroon ng mga sharing of ideas, information throughout the world. So, kaya masasabi nating globalized, Okay? Or globalization. And then, yun nga yung goods spread throughout the world. So, alam naman natin na may mga product na galing ng ibang bansa, na tayong binibili. Let's say, for example, online shopping. Di ba, pagka napunta ka ng Lazada or Shopee, kung may pambili tayo, dun sa iba, at saka sa iba pang website, or kahit naman dyan sa mga tabi-tabi na tindahan na supermarket, or palengke, pagka bumili ka ng gamit, so may nakalagay doon minsan na made in China. Okay, may mga ganun. Kalimitan kasi made in China ang nakalagay eh. Meron din made in Vietnam eh, pero bihira. Pero kalimitan, nakikita ko sa mga product, alam ba, yung mga kagamitan, ang sinasabi ko, electric fan or kung ano man, or basta kagamitan, So, may nakalagay doon, made in China. Pag daw made in China, sira agad. Okay? Um, Gano'n naman talaga hindi. Parang maraming product sa kanila nga yung parang madaling masira. Pero hindi naman na natin pag-uusapan yung durability ng product eh. So we're talking about here yung spread throughout the world. Yung mga goods, yung mga product, So kumbaga, nasa globalization or globalized daw, kapag ka gano'n na may spread throughout the world na nangyayari. So because of that, nang spread na yon, spurring more interaction. Ibig sabihin, mas ma-encourage yung interaction and integration between the world's cultures, government, and economies. So meaning to say, para bang mas hinihimok na magkaroon ng socialization between countries
or sabihin na nating unity doon sa ganong kultura. Okay, nagkakaroon nga ng interaction and integration, okay, ng mga cultures, government, and economies. Doon na lang sa cultures, or kultura. Maraming mga kultura na ating na-embrace, tayo mga Pilipino sa ibang country. Pero mamaya natin yung pag-uusapan. Pero ang pinaka-isang example dyan is yung kultura ng mga Koreano. Pero mamaya, siguro, mas bibigyan kayo ng pansin, yung ganyang usap. Kumbaga, definition pa lamang tayo, okay, ng globalization. So, dito naman, sa susunod na stanza, globalization is a process of interaction and integration among the people, companies, and governments of different nations, a process driven by international trade and investment and aided by information technology. So, inulit lang yung idea. So, kumbaga, bago lang dito is a process driven by international trade and investment. Kumbaga, kinokontrol or kontrolado siya ng international trade and investment yung mga companies, yung mga people, okay, mga ganun, etc. Or even government, so, of different nation. Alright? So, and aided by information technology. So, sa ating makabagong panahon, contemporary world, So, kumbaga, the reality and omnipresence of globalization makes us see ourselves as part of what we refer to as the global age. So, hindi naman yun natin may kakaila na tayo, so bilang nasa modern world or contemporary world, so tinatawag nga na global age, okay, yun na nga, Let's say, for example, yung internet. So tayo, nasa Pilipinas. So sa paggamit ng internet, so malalaman natin, nakikita natin na kung ano na ba yung nangyayari din sa ibang bansa. Halimbawa, may kamag-anak ka sa ibang bansa. Okay, kung saan man. Meron, alam ko sa inyo na may ganon. Okay, na halimbawa, OFW magulang, may dalawa yata pagkakatanda ko. Okay, sa inyo. Okay, in that way, malalaman mo na, ano na ba nangyayari doon sa mahal mo sa buhay doon sa malayong lugar na yan, So, through the use of internet, madali na. Okay, by simply browsing, di ba? Sa internet. So, sa Google or kung ano man na news, something like that. So, napapadali ng technology. Information technology. And also, the mass media also allows for connection among people, communities, and countries all over the globe. Okay. Pero bago yun, may naalala lang ako sa internet. Actually, may mga advantage, disadvantages naman syempre. Yung paggamit ng technology, ng internet, mga ganon. Yun nga, mapapadali yung communication, malalaman mo kung ano yung mga nangyayari around the world. Pero, minsan kasi, na overlook or take advantage din kasi, okay, yung mga ibang mga bagay, because of paggamit ng internet, Let's say communication or what or something, So, ayun. I hope na nagigets yung point ko. Meron ako nabasa sa research, pero malayong usap to, Okay, malayong usap to dito sa ating pinag-uusapan, pero related dun sa technology. Okay, let's say for example, yung survey, yung pag-aaral, study ng mga nag-aasawa. Kumbaga, mas madami daw ngayon na nagkakakilala online kumpara noong, syempre, 1970s, something, mga ganun, na ah, dahil sa pamilya or basta face-to-face, something like that. Kumbaga, mas na-take advantage na ngayon pagka mga online, mas mabilis na kasi, mga ganun. Okay, wala lang. Siningit ko lang ang ganun bagay. Sige, balik tayo dito sa ating binabanggit. Now, the mass media also allows for connections among people, communities, and countries all over the globe. So, yung mass media na related siyempre sa globalization is that, let's say yung mga radio, television, newspaper.
So, kumbaga, medium siya ng communication na rin in a way. Okay, mass media. So, because of that, nako-connect yung mga people, communities, and countries all over the globe. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, no, yung mga balita sa ibang bansa, kung mapapansin ninyo sa GMA News or even ABS-CBN sa page nila, minsan may mga binabalita sa ibang bansa. Actually, normal lang yon, okay lang yon pagka paminsan-minsan. Nagtataka lang ako sa ibang mga kapwa Pilipino na nagtataka na, wala nung may balita ang ABS-CBN or GMA News, ibinabalita na lang yung ibang bansa. Hindi. Normal lang yun actually, na para malaman natin, syempre, kung ano nangyayari sa ibang bansa. Hindi naman yung totally na about lang sa ating bansa, di ba? Kaya nga tayo may internet, at nagre-research mga ganun. Okay lang yun. Okay? Yung mga ganun. Hindi ko lang maintindihan yung ibang mga kapwa Pilipino bakit nagtataka pa sa mga ganun. Okay? Na natural. Babalita rin naman sadya yung ibang mga balita sa ibang bansa. Lalo na kung talagang mahalaga yun at related din naman halimbawa sa ating bansa. Okay? Okay, para pag-iingat or something. So, anyway, sige, next. Globalization is about growing worldwide connectivity. So, yun yung pinaka-keyword niyan, ano? So, worldwide connectivity. Kailangan na maging konektado tayo sa iba't ibang bansa. Parang ganun. Kumbaga, may mga allies or may mga alliance tayo, no? Alam mo, tayo, mga Pilipino, meron tayong mga organization like ASEAN, ASEAN. So, mga ganun. At kung ano pang mga organization na pangdaigdigan. Okay? So, worldwide connectivity, we're talking about that. Ano? So, now, sa example natin na maibibigay based sa ating module, people are engaged in buying and selling from other places in faraway lands like the famed Silk Road across Central Asia that connected China and Europe during the Middle Age for thousands of years, and they also invested in enterprises in other countries for centuries. So, ganito yan. And, sige, tingnan nyo lang pala uli yung nakalagay na example bago natin ipakita yung illustration or image ng Silk Road. So, pero by definition, yung Silk Road kasi, ito yung nagkukonekta sa portion ng China and sa portion ng parang Europe, parang ganon. Parang Asian and Western, So, East at saka Western. Ganun na rin yun, East, Western, Asian at saka sa Europe. Okay. So, ganito yan, During that time kasi, nung panahong una, kumbaga na simula yan or nagsimula yan noong around 130 BCE or before Christ. So, panahon pa nung Hans Dynasty yata, no? May yata akong sinasabi kasi hindi sure. Pero, malamang sa malamang yun na rin yun. Okay? So, during that time, basta dynasty yung sa China. Sa China. Okay? So, yung sa Silk Road na, binabanggit na yun. And then, nagtapos yung Silk Road na yon noong around 1453 CE. Okay? So, ayun, halos 1,500 years tumagal yung Silk Road. So, ano ba tong Silk Road? So, una sa lahat, itong Silk Road, during that time ng Hans Dynasty, so meron tayong tinatawag na mga Chinese silk. Yung silk kasi, di ba, alam naman natin, ito yung animal fiber produced by silkworm. So, sa madaling salita, para siyang, because of that, nakakapaghabi, nakakapagawa ng mga kasuotan. Pwede na rin, di ba, mga ganon. So, kumbaga, clothing, So, fabrics, so related to that. So, silk nga eh. So, ibig sabihin, yung main na tinetrade doon ay silk mismo. So, highly valued commodity siya that merchants transported along this trade network. Okay? Doon na nga sa China at saka sa patungong Europe. So, ito yung itsura niya, yung Silk Road. So, sa China, may different roads
papuntang Europa, okay, or western na to, bali ito ay Asian or Asia, ano, tapos ito ay west, okay? So, ayun, nagkakaroon sila ng trading, okay, sa ganyang ruta. So, 1,500 years. Ngayon, because of the advances in technology and increase in political stability cause an increase in trades. So dahil nga ng makabago, okay, at advanced na teknolohiya, so kumbaga mas dumarami na yung way ng tinetrade or sabihin na natin mga product ng tinetrade. So hindi lang yung pangunahing silk, bagkus yung mga animals, mga hayop, syempre may hayop doon sa ganung bansa na wala doon sa ibang bansa. 'Di ba may mga ganon or something like that. Tapos mga spices, okay, pampalasa or pampahanghang, something like that, ideas, etc. So mas malawak, ano? So sa pagtagal ng panahon, hanggang sa dumating yung panahon noong 1453 yata, okay, o around like that, nagsarado yung Silk Road na ito or wala nang Silk Road kung tawagin. Pero hindi ibig sabihin yung mga ruta dito ay sarado na rin. Siyempre, iba na yung katawagan dito, ano? Or iba na yung katawagan sa sabihin na nating ruta na hindi na Silk Road. Kasi nga, mas malawak na, no? Parang ganun. Yung mga trading. So, the reason why kung bakit nagsarado yung Silk Road is because during that time, yung tinatawag nating Black Death. Okay? Take down notes na lang, Black Death. So, or bubonic plague noong 1400. So, ito kasi ay pandemic. Kumbaga matindi pa to sa COVID-19, ano, nung ating naranasan noong 2019, 2020, 2021, something like that, ano? So, itong bubonic plague, sa ating pagkakatanda, virus siya, no? Okay? Nakakahawa, syempre, pandemic nga eh, okay? So, 100,000s ang namatay or halos milyon, ano, kung di ako nagkakamala. Pero for sure, 100,000s, ano, all over the world, ano, namatay because of this virus, ano. So, matindi ito. So, yun yung dahilan na rin kaya kung bakit nagsara yung Silk Road, yung mga trading na yan, okay, na nagkokonekta sa West at saka sa East, okay? Or Asian at saka yung sa uh, doon sa kabila, no, sa Europe. So, and then yung mga empire, so yan ay lumaganap, ano, during that time. Kaya kung bakit nga, no. And aside from that is yung European sea travel. So, gumamit na sila ng mga bangka or mga barko, something like that. So, kumbaga, hindi lang sila nakakonfine doon sa mode of transportation through land, okay? Bagkos ay may mga barko, bangka, something like that. Ano? Kumbaga, ay pang dagat na, no? Pang karagatan na. Okay, yung pagta-travel. So, yun yung mga dahilan, ano? Kaya kung bakit nagsara yung Silk Road, ano? So, yun lang. Sige, next na tayo. I hope malinaw na sa inyo itong mga example ha. Ating binibigyan ng sobrang detalyado ano yung bawat concept na nakalagay dito. Okay. So, next. There is an increase cross-border trade investment and migration due to policy and technical developments in the past few decades. It is in the area of economic development that observers believe the world has entered a new phase. So para daw natin masabi na yung ating daigdig ano sa pangkalahatan na hindi lang sa ating bansang ito na Pilipinas ay nasa makabagong phase na, no? Okay, is that makikita natin yun sa ekonomiya. Okay? Halimbawa na lang, yung GDP, di ba, tumataas yung gross domestic product, ano, or gross domestic value, ano, related to that. Kaya nakaka-apekto na rin sa pagtaas ng mga bilihin, no? Nung araw nga, halimbawa, ano, yung soft drink, 7 pesos lang. Di ko lang alam ngayon kung magkano na. Yung maliit na soft drink. Hindi, pagkakatanda ko, nasa 30 plus na yata ngayon. Parang ganun yung ganun kalaki. Dati, naalala ko 7 pesos pa yata. 7 pesos, mga ganun. Nang bata pa ako.
yan nasa 30 plus na, ano. Tapos yung mga manok, halimbawa yung sa Andox, okay? Di ko alam ano kung kayo ay nakakabili ng mga ganun or syempre nakakabili naman ano, yung iba. Yung halimbawa yung Andox, yung sa tinatawag na Dokito. Nung dati, ang presyo niyo naabot ko 37. Lagi ako nabili nun eh. Okay, 37. Isang pirasong manok lang siya na isang part maliit, ano? 37. Ngayon, ang presyo 85 na. Sobrang laki agad, no? So, ang bilis lumaki ang mga presyo. At saka kahit ano, yung mga bigas, ang bilis lumaki. So, in that way, nasa new phase na tayo. Kasi nga, lumoloba yung mga pressure, tumataas ang mga bilihin, etc. Economic, we're talking about economic, ano, when it comes to that. So, sumasabay, ano, yung mga bilihin, syempre, dun sa mga gastusin. Okay, kaya ngayon ang mga problema ng mga adults. Kaya ang problema nyo ba, syempre, yung mga pag-aaral nyo, syempre, mga baon, mga ganon, etc. Okay, pero pagka mga adults na, no, okay, mga working na, edi yung mga panggastos na sa pang-araw-araw, mga pambili ng mga kailangan bilhin, yung mga halaga muna. So, yun ang kinoconsider. At saka, yun nga, mga bahay, mga ganon. Ako personally, ganon. Problema, ganon yung mga panggastos dun sa bahay, ganun na bago. Okay. So, something like that. Dami mga, ano, mga problema pagka nasa adulting life na, no? Okay, or stage. So, anyway, dito sa example natin na nakalagay, ano, since 1950, kaya nga sabi ng iba, no, enjoy nyo ang pagiging kabataan, no? Kasi hindi nyo na may babalik, ano? I think, tunay naman yon, no? Which is, yun ang masasabi ko rin sa inyo, no? Pero enjoy nyo in a way na hindi kayo mapapahamak, okay, sa inyong ginagawa. That's my point. Okay? So, may mga bagay kasi na na-enjoy natin pero ikapapahamak natin. So, I hope na nagigets yung point ko. Ano? So, ayun, enjoy nyo kung anong dapat enjoy. Ano? So, bilang kabataan. Ano? Okay? So, kasi pagka tumanda na kayo, iba na yung way of thinking nyo talaga. Ganun talaga. Kasi personally, ranas ko talaga yun. Ano? So, yun. Anyway, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Since 1950, the volume of world trade has increased by 20 times. And from 1997 to 1999, flows of foreign investment nearly doubled from $468 billion dollars to $827 na billion dollars. So ang laki ano ng mga trading na na binabanggit diyan, foreign investment. So, ano ba pagka sinabing foreign investment? So, when a domestic investors decides to purchase asset in a foreign country, ibig sabihin, meron kang pag-aari sa ibang bansa na ino-operate doon na ikaw ay kumikita. Something like that. Foreign investment nga eh, pinagkakakitaan mo, no? Yung business mo sa ibang bansa, something like that. Pero actually, pwede rin naman na gawin nating example yung mga stock exchange, ano, stock market. Di ko alam kung gaano kayo ka-aware sa mga ganito, ano, mga stock market, stock exchange, okay, mga foreign na currency exchange, ano. So, bigyan ko lang kayo ng parang overview about yan, ano. So, yan kasi, halimbawa, Bitcoin or yung crypto, ano, na binabanggit natin. So, nung year 2020, pagkakatanda ko, ang presyo ng isang Bitcoin is around, kung di man ako nagkakamali, ano, nasa 30 plus $1,000. Okay? Nung year 2020. Nasa 30,000 plus dollar. So ngayon, kung titingnan ninyo ano, sa market value, nasa 100,000 plus dollars. Okay, ibig sabihin, example lang ta, halimbawa, nag-invest ka noong year 2020 ng 100,000 pesos. Nilagay mo doon sa Bitcoin, na nabubili ka, 100,000 pesos. Ano? And then, kapag binalikan mo siya ngayon 2025, magiging nasa 500,000 na siya. So, legit yun. Ano? Pero syempre, kung yun ay ano, tuloy-tuloy na hindi ka na nakabot ng mga parang nag-crash ano, yung presyo. Okay? Ng market value. So, yun ang ating binabanggit. So, ayan. Nawala yung internet ko pero
Wait lang ha. So, ayun na nga, ano, yung ating binabanggit, yung mga stock market, Bitcoin na kanabanggit. So, talagang, ano, ganun talaga, no? Yung bang tumataas yung presyo. Okay? So, at least binigyan ko lang kayo ng overview about that. So, ganun talaga. Anyway, sige next. In the years since the Second World War, and especially during the past 2 decades, many governments have adopted free-market economic systems, vastly increasing their own productive potential and creating myriad new opportunities for international trade and investment. Governments also have negotiated dramatic reductions in barrier to commerce and have established international agreement to promote trade in goods, services, and investment. So, sa atin na discussion na ito, later on, syempre hindi man ngayon, nasa ibang lesson na, ibang araw na, ibang linggo. So, ating babanggitin yung mga yung mga barriers na binabanggit dito, ano ba tayo, mga taxes, yung mga pre-market. Okay, paano ba nangyayari yon? Pero to give you an idea, pagka mga ganun is that parang binabawasan yung sabihin na nating ini-impose na taxes, okay, na imported goods, or services, something like that, from other country. So, or even, hindi lang basta binabawasan, kundi totally na walang nakalakip na tax, something like that, Yun ang idea dyan, eh. Yung mga ganyang usap ng mga barriers, pre-market, mga ganyan. So, ayun lang. Kumbaga ay pahapyaw lang naman sa ngayon at hindi pa naman yung oras ng ating discussion about dyan. Alright, next. Further, globalization is considered a multidimensional process involving economic, political, technological, cultural, religious, and ecological dimensions. It suggests a dynamic process of change that results in either positive or negative development. It leads to the creation of something new. It involves the multiplication of social connections and various activities that transgress traditional and political, economic, cultural, and geographical lines. Okay? So, sige. Kumbaga, ang sakop ng globalization is talagang malawak, So, given na yan. Ano nga, nabanggit natin. Ngayon, dako naman tayo dito sa metaphors of globalization. Kumbaga, lalapatan naman natin ng mga illustration yung globalization para mas maging maliwanag yung mga terms, Okay? Sa usaping globalization. So ngayon, gagamitan natin na tinatawag natin na states of matter. So aring i-discuss ko, bagaman wala sa module pero kasama sa exam. Okay? Kasi ibang reference yung pinagamitan natin, So the state of matter, 'di ba sa chemistry ninyo, ah may binabanggit ng mga state of matter na solid, liquid, gas, mga ganon. Ngayon, ilapat naman natin sa usaping globalization. Okay? Yung state of matter na solid at saka liquid lang. Okay, so speaking of metaphors, alam nyo, maganda rin kasi, alam mo, kapag kayo nag-review bilang student, i-connecta nyo yung isang concept sa ibang concept. Okay? Para sabihin na natin maging mas malinaw yung ating pagkaintindi sa ganoon. So, yun ang isa sa technique din kasi kapag ka nagre-review or nag-study is i-connecta mo or different association or link dun sa ganong ibang concept related to that. Okay? Para mas maunawaan natin and maalala natin. Kapag ka may connection, mas maalala natin. Okay, anyway. So dito, una, solidity. Okay, ibig sabihin solid also refers to barriers that prevent or make difficult the movement of things. So, solidity comes from the word itself, solid. So, di ba, kapag ka sinabing solid, ang hirap nga gumalaw or talagang matigas. Solid nga eh. Okay. So, meron tinatawag tayo na ang solid, pwede siyang natural or man-made. Yung solid ha. So, kapag ka natural, yung solids, pwede nating masabing landform siya.
Let's say, for example, mga volcano, mountain, valley, island. So, yun yung tinatawag nating natural solids or landform. Whereas, kapag ka man-made solid, nagawa ng tao na solid, yung mga Great Wall of China, Berlin Wall, mga ganun. So, during that time kasi, kaya naman ginawa yung Great Wall of China, sa pagkakatanda ko yun ay ginawa para magtago, ano? Kasi during the war kasi, syempre, mga pananakop, so yun ay ginagawa, ano, or ginagamit yung Great Wall of China para doon magtago, ano, or para doon dumaan, ano, sa Great Wall of China. Okay? So, ayun, yung mga ganun. So, pwede siya masabi na solidity or solid na man-made. Ngayon, pagka naman pinag-usapan natin yung modern man-made solid, ito yung pinaka-example or illustration niyan. So, I take down notes na lang and malamang sa malamang lalabas to sa exam or recitation. Yung 9-dash line used by the People's Republic of China in their claim to the South China Sea. Ibig sabihin, yung mga government sa China, nag-set sila ng, sabihin na natin na sukat na 9-dash line na kailangan, ito lang ang pwede, no? Okay na kayo ay mangisda, mga Pilipino or something like that. Okay, so hindi kayo pwedeng pumasok dito sa teritoryo ng tinatawag na South China Sea sa kanila. Pero sa atin is West Philippine Sea. Pero ganoon na rin yon. Okay? Siyempre, kung tayo nasa Pilipinas, West Philippine Sea. Okay, pagka naroon, South China Sea kung tawagin. Ngayon, ang pinaka-idea niyan is um, modern, man-made, solid siya. Ibig sabihin, nagkakaroon ng tension, nagkakaroon ng difficult, okay, the movement, ano, nung tao because of that na solid. Okay, yun naman ang illustration lang. Alam ba, sa ibang bagay, yung mga rebelde, yung mga ISIS, in terms of globalization, we're talking about that. Okay? Ibig sabihin, anti-government sila, so gusto nilang sakupin, ano, or something na merong mapala sila, kaya nila ginagawa yon. Nagte-terrorize sila, no? So in that way, pwede natin masabi na solid, solidity, difficult the movement of things in terms of globalization. Okay? So, ayun lang, ano, yung ating example dyan sa solidity. Next, dito naman sa liquid, as a state of matter, takes the shape of its container. Moreover, liquids are not fixed. So, come to think of it, ano, kapag ka yung liquid, yung liquido, nilagay mo sa kung anumang container, based sa kanyang shape, so, dun siya para mag-a-adapt. Okay? So, alangan naman, nilagay mo yung liquid or liquido dun sa shape ng circle, ano, na container. Alam naman maging triangle siya, no? So, may sarili siyang kanya. Hindi. Siyempre, based sa container, okay, doon siya mag-shape, ano? Yun ang liquid. So, given na yan, ano? Liquids are not fixed. Liquidity, therefore, refers to the increasing ease of movement of people, things, information, and places in the contemporary world. So, kumbaga, kabaligtaran naman ito ng solid na parang difficult the movement of things. Ito naman is increasing ease of movement of people, things, information, and places in the contemporary world. So another characteristic of liquid phenomena is that their movement is difficult to stop. So kung kanina ay difficult the movement, ngayon naman mahirap pigilin, difficult to stop. Kasi nga tuloy-tuloy, once na sinalin mo yung liquid, so tuloy-tuloy siyang dumadaloy doon. So ngayon, bigyan natin ng magandang example or illustration kapag ka sinabi nating liquid. So sa global finance, so usaping mga ekonomiya or finance, pwede natin uli magamit yung mga stock market or foreign exchange trading or even crypto, okay, kumbaga market value. So in that way kasi,
in a matter of seconds, nagbabago yung presyo nila. Kahit tingnan ninyo, di ba, sa internet. So, makikita nyo yung mga market value. So, in a matter of seconds, limbawa, yung palitan ng euro USD or even yung USD sa peso. So in just a matter of seconds, kung mapapansin niyo, yan ay magbabago, let's say 0.1, 0.2, something like that. Okay? So in that way, liquid, okay, madali siyang magbago. Okay? So difficult to stop. Hindi mo kayang pigilin yung pagbabago kapag may nangyayari. So sabi nga, the only thing na hindi permanente is yung changes. Okay, kapag pagbabago. Anyway, another example or characteristic of liquid, yun na nga, given na nga yun, their movement is difficult to stop. Other example is yung mga uploaded sa Facebook or sa YouTube. 'Di ba? Once na mag-viral yung video, let's say sa Facebook or sa YouTube, kung ano man, or anumang platform siya, kumbaga, ang hirap na itigil or mahirap ng, kumbaga, burahin. Kahit ipabura mo, ay nag-viral na nga, di ba? So, alam naman natin yon, di ba? Kapag kami nagba-viral sa Facebook, yung mga chismis or issue, bagaman di ako mahilig sa mga ganon, pero binabasa lang ako, ano ba yun? Yung bago yata na chismis, yung mga cheat, ano yan, nag-cheat daw yung ewan ko, di ko alam yan, yung mga education major ba yun or what? Mga ganon. So, kumbaga, kumalat yung mga issue about sa mga cheating or something like that. And because of that, pwede nating ilagay yon sa example ng liquid kasi difficult to stop. Kahit nasabihin na, remove ko yung post na ganito kasi hindi na naman ako ganito, ganon. Hindi. Hindi ganon kadali. Kasi once na kumalat, nag-viral na siya, so mahirap na siyang pigilan, no? Something like that, no? At sa iba pang mga bagay, 'di ba? Yung mga nagba-viral. Okay, sa kasalukuyan. Ang dami mga nagba-viral ngayon, eh. Okay, kung ano pa man 'yan. And then ano pa ba? Other example na nakalagay sa ating kabilang reference, the clearest example is the decline, if not death, of the nation state. Tunay naman 'yon, 'di ba? Yung nation state, makikita natin halimbawa sa ating ginagalawang country, yung Pilipinas. So, kumbaga laganap yung corruption. So, kumbaga sa pa-decline yung government natin, kung makikita natin ang daming mga naalala na government official na parang masasabi natin hindi naman sila talagang maasahan, Parang ganon. So, pero siyempre, hindi na tayo magbabanggit ng name, But alam nyo na yon, kung ano yung ating binabanggit, pagsabihin natin, kung sino. Alright? My point is, yun na nga lang sa nation state, sa government. Okay? Kahit naman sa ibang bansa, para bang sa pa-decline, sa pabalik, Okay, sa halip na sa pa-improve, sa pa-decline. Kasi nga, ang tao nasisilaw sa kapangyarihan. Okay? Kaya may corruption because of kapangyarihan. Kasi once na nasa position ka na, minsan parang nature ng tao, na, may power ako, so pwede kong control something na mag-take advantage, sa iba para gamitin to sa sariling kapakanan. So, yun ang nature ng tao, Okay, corruption. Ang hirap eh. Kumbaga, mabibilang na lang talaga yung parang hindi ganoon na government official na corrupt. So, something like that. Okay? Sabi nga sa kasabihan, when the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Okay? Kung talagang mas anuhin lang natin panigan yung power of love kaysa dun sa love of power. So, mas magiging mapayapa yung ating daigdig, di ba? Okay? So, ang hirap kasi ang dami ng mga government official na mga ganon, na love of power, yung kanilang parang nakadepende sa ganoon. Sa halip na power of love. Alright, now, okay na tayo dyan. Kumbaga, illustration lang yan dun sa liquid na binabanggit natin na mahirap itigil. So, difficult to stop. Okay? Which is parang kabaligtaran ng solid or solidity. Okay, next.
Dito naman tayo sa flows. Okay, ibang illustration naman to ha. Flows are the movement of people, things, places, and information brought by the growing porosity of global limitation. In global financial system, national borders are porous. This means that a financial crisis in a given country can bring ramification to other regions of the world. So ganito yan, ano? Kapag ka close, ibig sabihin, parang dumadaloy na siya or lumalampas na. Halimbawa, sa isang container, naglagay ka sa isang baso, ano? So, kapag ka basag yung baso, syempre, ah, yung tubig doon ay tatagas. Given na yon. So, in that way, pwedeng close. Or even kapag ka maglalagay ka ng tubig, kapag ka umaawas na, close yon. So, yun yung illustration or metaphor. Ngayon, paano naman natin siya makokonekta doon sa word or idea or concept ng globalization? So, nakalagay dito, porosity. Porosity. Doon sa dictionary, sa pagkakatanda ko, or kung ganun nga man ang nakalagay, ano? So, kapag ka kasi porosity nga, para ba siyang, yun nga, butas-butas, porosity eh. Di ba? Parang ganon. So, liquid may pass because of porosity. Okay? Porous. Now, in connection to porous or flows na ating sinasabi sa globalization, so think about different cuisine na ating tinatangkilik tayo bilang mga Pilipino. Let's say for example, kumakain tayo ng burger, kumakain tayo ng sushi, ramen. So in that way, patronize natin yung ibang kultura in terms of food. And yan ang yung papasok yung flows. Ibig sabihin, lumalampas na sang ayon sa ating kinagis na kultura yung ating ginagawa. Now, ang example or other example ng flows na ating binabanggit dito is that, ito, sariling example ko lang, ano, yung samyupsal. Yung samyupsal, yan ay makabagong way ng pagkain nating mga Pilipino. But the thing is, ito ay Korean, okay, popular grilled dish in which yun nga, sa Korea, yun ay kumbaga nakasanayan or usual way ng pagkain, syempre. Okay, way of cooking, di ba? Okay, tapos yun nga, grilled dish. Okay, something like that. Ngayon, ating na-imitate yung ganong kultura mula sa ibang country, no? Nagkakaroon tayo ng samyusal, medyo bago-bago lang yon. Pero sa bagay, hindi na pala yung ganong bago, no? Okay? So, pero yun ay sisimulang, sabihin na natin umusbong sa ating bansa, yung ganoong kultura. Okay? That's the thing kapag ka sinasabi nating uploads, ano? Okay? Napapatronize natin yung ibang cultures or tradition from other bansa. And aside from that, ano, pwede nating mabigay na example sa flows. Okay? Kumbaga isingit lang natin. Let's say for example, um, in global financial crisis, okay, yung mga illegal immigrants, okay? Let's say for example, may mga tao na sa ibang bansa, doon sila nagtatrabaho or naninirahan, but illegally. Okay? In that way, para bang lumalampas. Flows nga di ba? Okay? Flows, ganon. Ang example. So, yung mga illegal migrants, okay, flooding in many parts of the world, mga ganon. And ano pa? Let's say yung Filipinos communities abroad and the Chinese communities in the Philippines. So, yun yung example din. Ibig sabihin, nakalagay doon, communities. Hindi lang isang tao, dalawa, kundi communities. Okay? So, maraming grupo siya. Okay, let's say for example, sa atin na lang sa Pilipinas. So, kumbaga, pwede natin na i-connecta yung flows o yung paglampas, okay, ng mga Chinese community sa ating bansa. Kaya kung makikita nyo sa Manila, may mga Chinese, okay, na mga businessmen, nagtatayo ng kanilang business doon. Sariling pangalan nila, inchik, ano? Talagang ganon. Okay. Kaya nga minsan, halimbawa kayo, may kaklaseng inchik. Hindi, singkit pala, no? Baka mamaya, inchik yan. Okay. Hindi, ibig sabihin, ang point ko lang kasi is dumarami yung mga Chinese sa Pilipinas. That's my point. Okay? Mga ganon, di ba? Mga singkit ang mata.
Okay, mga ganun. Pero wala namang problema. Pero ang point ko lang siguro is yung bang masakop tayo. Okay, that's my point na mas madami na, 'di ba? Yung Chinese kumpara sa Filipino. So hindi naman 'yung nangyayari or hindi naman 'yung mangyayari. Alright? Naalala ko lang, kumbaga illustration lang ano. Dati may balita. So nasa 4,000 daw yung nag-enroll na high school student na Chinese. Pero pinabulaanan daw 'yon ano. Doon sa isang school 'yon. Okay? Pinabulaanan na nasa 700 lang naman eh. Parang ganun. Okay? Kaya kumbaga natatakot kasi, syempre kapag ka masyadong dumadami na yung Chinese sa ating bansa, hindi natin namamalayan, unti-unti na tayong sinasakop. 'Di ba? Parang yun yung isa sa naisip ko personally. Yung bang ano, yung hindi natin namamalayan mga Pilipino na dumadami-dami yung mga ibang foreigners sa atin like Chinese. So yung pala mamaya baka is this a way now? Ano ba? Pananakop or something? Okay, something like that. No? Anyway, ano pa ba? Meron pa ba akong illustration na masasabi? Ano? Okay. Ayun na, yung mga business ng mga Chinese, ano? Okay, sa Pilipinas, marami. Yung mga ganun talaga. Okay? So, sa akin naman, sa usaping mga kultura, no? Sa usaping mga flows na binabanggit natin or yung parang lumalampas na, okay? Is that, para sa akin lang walang masama sa pagtangkilik sa ibang kultura or pagyakap sa ibang kultura. Siguro, ang masama na masasabi natin is that kapag ka yung puntong nakakalimutan mo na yung sariling ating kultura. So, yun eh, di ba? Okay? Let's say, for example, alam ko, hindi naman lingid sa ating kaalaman, yung mga kabataan, yung iba sa inyo, di ba? Yung mga K-pop, K-drama. So, kumbaga, mas marami kang pinapanood na Korean drama, okay, or even pinapakinggang music, Korean pop, something like that, over sa sariling atin yung mga OPM or sariling movie natin, ano, di ba? Mga ganon. So, in that way, parang nasasapawan yung sarili nating kultura because of that. So, that's my point, ano, when it comes to that. So, wala namang masama, di ba? So, sige, tangkilikin mo, ibang bansa, ano, na kultura nila, drama, etc., or even food or something. Pero, wag naman dumating sa point na nalilimutan mo na yung sariling atin. Alright? So, yon. Okay, next. Ito. Attribute qualities or characteristic of globalization. Ito naman yung mga sabihin na natin na katangian, okay, sa globalization para masabi natin na, globalization na, no? Ibig sabihin, ito yung mga characteristic. So, una, it involves both the creation of new social networks and multiplication of existing connections that cut across traditional political, economic, cultural, and geographical boundaries. So, malaki ngayon sa ngayon. No? So, we're talking about then yung creation of new social networks. So, let's say for example, sa usapin na lang mga Olympics, mga World Cup, sa atin, 'di ba, si Carlos Yulo doon sa category ng gymnastic ano or gymnasia ano. Okay? So siya ay yun nga nagkaroon or humakot ng gold medals ano kung ilan man 'yon. Okay, doon sa kategorya ng gymnastic ano. So sa Olympic 'yon. So ngayon we're talking about kultura kasi traditional ano. So nagkakaroon ng social network sa ibang bansa. That's my point. Okay? So, kaya kung mapapansin ninyo, parang magtataka kayo, bakit si Carlos Yulo ay sobra yung reward na binigay sa kanya ng mga government agency or something like that, ano? So, kasi nga, very rare yon na tayo, mga Pilipinas, ay makahakot ng parang mga ganong Olympics na award, ano? Na gold, ano? Medal. So, something like that. Kaya ganon. Ganon na lang pinapalaga ng government yon. Talagang kung ilang milyon ang ibinibigay doon. Okay? So, something like that. So, we're talking about yun nga, social network, okay, and the multiplication of existing connection that cut across traditional, political, economic, cultural, and geographical boundaries. So, cultural, traditional ang ating binanggit doon. Ano? So, let's say for example na rin, in terms of social network sa ibang usap,
Yung bang halimbawa kapag tayo nanonood sa kahit internet nga or even TV, ay nagkakaroon ng parang televised, ano? Alam ba, nanonood ka ng NBA, di ba, sa ibang bansa yun. NBA. O nga, tama pala. NBA nga. So, yung mga ganon. So, at saka yung mga ibang sport pa sa ibang bansa. No? Okay, mga world champion. So, in that way, yan. Creation of new social network. Alright, next. Globalization is reflected in the expansion and the stretching of social relations, activities, and connection. From the word itself, expansion. Okay? At saka yung stretching, parang binabanat, pinalalawak. Okay? Yung social relation natin, okay, and connection sa iba. Okay? Ganoon kapag globalization. Siyempre, we're talking about different country. So, examples, reaching of financial markets around the globe. So, ayun na nga, yung example natin noon, or kanina pala, pwede nating masabi yan, ano? Yung mga, ang tawag dito, yung mga stock exchange or foreign exchange, ano? Yan, pwede yan sa financial market. And then, emergence of gigantic and virtually identical shopping malls in all continents to cater to consumers who can afford commodities all over the world, including products whose various components were manufactured in different countries. This process is called social stretching. So, ganito ang social stretching ha. Ito yung mga covered dyan. So, basahin natin. Una, NGO. Okay. So, sa NGO, which is yun nga, non-governmental organization. Ibig sabihin, walang intervention ng government yan. NGO nga eh. So, kumbaga, ang dating niyan is hindi siya affiliated sa government. Okay? That is formed to provide services or to advocate a public policy. Halimbawa, yung mga Philippine Red Cross, more on mga donation, kaya yun na itaguyo, di ba? Yung mga blood donation at saka kung anumang donation para yun ay magtuloy-tuloy yung ganoong uh, national or non-governmental organization na tinatawag. At saka yung mga PAWS, ano yung mga Animal Welfare Society at saka kung ano pa man, ano? Okay, NGO 'yan. So yun yung way para sa tinatawag nating social stretching, okay, in terms of globalization. And then, commercial enterprises. Ito na yung mga nag-hold ng mga business, company, corporation, mga naglalakihang business, or corporation, commercial enterprises yan. Okay? Kung tawagin, the social clubs, given na yan mga sports book, movie, social club. Now, dito naman tayo, regional and global institution and association. Yan, mga UN, EU, ASEAN, Google, and others. So, kumbaga siya ay global na institution or organization kung tawagin. Okay, yung mga UN, United Nations, EU, European Union, ASEAN, okay, yan, part tayo din yan ng ASEAN kasi Asian country yan at saka connected to that, ano. So, yan naman ay babanggitin natin sa ibang lecture natin or lecture. Okay? So, yan, covered in the process of social stretching because of mga nabanggit natin, kaya nagkakaroon ng expansion or social stretching. So, number 3, globalization involves the intensification and acceleration of social exchanges and activities. So, ang unang example, the World Wide Web released distant information in real time. Kahit nasa magkabila kang daigdig, di ba? So, madali na. Okay, yung information. So, yun nga advantage natin sa kasalukuyan. Pero, ang nakikita ko sa generation, dahil sa kasalukuyang panahon ngayon, parang comment ko dyan is oo, madali na yung pagkalap ng information. Pero kalakip nun na para bang yung mga tao, okay, yung generation na rin, yung ibang tao, ay para bang tinatamad na. Ibig sabihin yung para bang, dahil madali na, parang sige, madali lang naman to eh. Titingnan ko lang sa internet or what, So, hindi ko na kailangan paghirapan. Parang ganun kaisipan ngayon eh. So, ayun, yun ang isa sa napansin natin, So, ayun lang. Kung ating i-compare sa ibang
sa ibang era. Okay? That's what I'm talking about. So, yun lang. Yun ang isa sa na-realize ko rin eh. So, parang ang dali-dali na sa ngayon. And tinetake advantage na nila. No, overlook, Okay? So, anyway, satellites provide consumer with instant picture of remote events. So, satellites, di ba? Alam ba, mga Google Map, okay, or Google Earth, or kapag ka magtitingin kayo sa mga Google Map, alam mo, titingin kayo na, dito sa lugar na ito, okay, so madali lang na makabili dito kasi maluag yung daanan, something like that, So, yun ang tinitingnan natin sa satellite, Okay? Provide consumer with instant picture of remote events. So, bago pala tayo dumako sa susunod, nakalimutan ko lang example dito. Aring nakalagay na gigantic and virtually identical shopping malls. Halimbawa, yung mga MOA, 'di ba? Mall of Asia. So, pinakamalaki or isa sa pinakamalaking shopping mall sa buong mundo 'yon. So, pwede yung masabi na emergence of gigantic and virtually identical shopping mall. Pwede yung mailagay doon sa social stretching because of that. So, syempre, mas maraming product na mabibili ka doon or something, mga ganun, na galing ibang bansa din, di ba? Okay? So, dito next, balik tayo. Sophisticated social networking by means of Facebook or Twitter has become routine activity for more than 1 billion people around the globe. So alam nyo, syempre mga Facebook, Twitter na yan, social networking, in terms of globalization, syempre mga exchanges of information given na yan, and also ginagamit rin kasi siya sa mga business. Halimbawa, may mga nagpe-Facebook ads. Dati nagpe-Facebook ads din naman ako eh. Okay, kapag ka nagpo-promote ng mga tutorial, mga ganun, something like that. So, yan, halimbawa, mga marketing strategy. So, bigyan ko lang kayo ng pahapyaw dyan. So, yung mga nagma-marketing strategy through social media. Halimbawa, kapag ka nagpe-present ka, meron kang branding. Ibig sabihin, halimbawa, yun lagi yung suot mo or yun lagi yung kulay ng damit mo at saka yun lagi yung background mo. So, yun yung pagkakalanlan mo bilang ikaw, promotor ka or promoter ka ng kung ano mang pinopromote mo or something. So, yun yung branding, mga tawag doon, yung mga marketing strategy nila eh. Okay, na pwedeng makahatak sa mga audience, okay, or mga clients na hindi nila alam, Okay, meron kasing sa ating subconscious, okay, na para tayong persuade na tangkilikin yung kasi dahil sa kulay, halimbawa bright colors or something na favorite natin or what, something positive ang dating, may mga marketing strategy about that, So, ang dami. Pero, kumbaga, pahapyaw lang. So, di ko naman kailangan i-share lahat, Okay? So, at least magkaroon kayo ng mga ideas sa mga ganyan. Alright, next. Number 4. Okay. So, by the way, ang mga sinasabi ko wala sa module na. Kumbaga, dinadagdagan lang natin para mas maganda. So, globalization processes do not occur merely or an objective material, but they also involve the subjective plane of human consciousness. Without erasing local and national attachment, the compression of the world into a single place has increasingly made global the prima preference for human thought and action. Halimbawa, yung mga kultura na ating tinatangkilik. May iba sa atin na mahilig sa ganung pagkain. Halimbawa, yung Korean foods, samyutsal, pero yung iba hindi. So, depende, Parang subjective ang datingan in terms of kultura na connected sa globalization. I think yun ang binabanggit dito sa number 4, Okay? So, ayun lang. Ilang yung ating discussion, Medyo mabilis lang yata yung discussion ko, Mabilis na mabagal, okay? So, kung may tanong pala kayo, concern, magsabi lang. Okay, so this is our first set. Okay, first part lang ng ating lesson 1. Lesson 1 pa lang, Okay? So, wait lang ng konti.